Ito ay inaasahan na maging pagpapakita ng lakas. Ang Russian Davos, isang pagkakataon para kay Putin na makihalubilo sa mga lider at mahahalagang personalidad sa ekonomiya habang inuulit-ulit niya ang tungkol sa lakas ng Rusya. Pero ginawang kahihiyan ito ng Ukraine. Nasusunog ang St. Petersburg, bayan ni Putin, sa bisperas ng Economic Forum na napakahalaga kay Putin. Wala magawa si Putin, kundi manood habang nagminingas ang Leningrad. Alam ni Putin kung tapat siya sa sarili, nakarapat-dapat siya sa lahat ng ito. Para sa Ukraine, hindi lang ito para mapahiya si Putin sa mundo. Tungkol ito sa paghihiganti sa isang di mapatawad na masaker ng Rusya. Ang umaga na ika-3 ng Hunyo ay dapat sanay isang espesyal na araw para kay Putin. Iukol niya ang umaga sa paghahanda para sa St. Petersburg International Economic Forum, isa sa pinakamahalagang kaganapan sa kalendaryo ng Rusya. Nagawang panatilihin ni Putin ang pagpapatuloy ng forum na ito sa buong panahon ng kanyang pananakop sa Ukraine, at ang edisyon ng 2026 ay nakatagdang maging ika-5 na gaganapin sa ilalim ng mga kondisyon ng digmaan. Isang makasaysayang kaganapan at pangunahing eksibisyon ng kapangyarihang Ruso na nilikha noong 1997 at mula 2006 ay ginaganap sa ilalim ng Pangulo ng Rusya. Ginagamit ito ni Putin para magtayo ng relasyon at palakasin ang ekonomiya ng Rusya. Ipinapakita ng mga numero kung bakit mahalaga ang kaganapang ito kay Putin. Hindi lang dahil ginaganap ang SBF sa St. Petersburg, kahit laging espesyal ito sa puso ng Pangulo ng Rusya. Ito ay isang kaganapan na ayon sa opisyal na website ng SBF ay tumanggap ng 24,200 katao mula sa 144 na bansa sa edisyon nito noong 2025. Sabi sa ulat, nagbunga ang SBF ng 1,000 at 84 na kasunduan na nagkakahalaga ng halos 87 tuldok, $8 bilyong at tumanggap ng mahigit 1,300 eksperto at tagapagsalita noong taon na yon. Hindi simpleng eksibisyon ng SBF. Napakahalaga nito para kay Putin habang sinusubukan niyang likhain ang naratibo na ang Russia ay isa pa ring mahalagang pandaigdigang kapangyarihang pang-ekonomiya. At ang SBF sa 2026 ay magiging mas mahalaga pa kaysa dati. Ayon sa BBC, may bisita mula sa mahigit 130 bansa at kabilang dito ang tahimik na delegasyon mula US. Maliit ang delegasyon, pero mahalaga ito. Isang miyembro ng administrasyon ni Trump ang dadalo, na siyang unang pagkakataon na may kinatawan mula sa US na dumalo sa kaganapan sa loob ng ilang taon, ayon sa ulat ng Kyiv Independent. Sinasabi namin ito para idiin na ang SBF 2026 ay para kay Putin. Alam ito ng Ukraine. At sa mismong umaga na bumangon si Putin mula sa kama at sinubukang ihanda ang sarili para makipagkita sa mga negosyante at delegado mula sa iba't ibang panig ng mundo, tinamaan ng Ukraine ang pinakaloob ng St. Petersburg. Sa umaga ng Hunyo 3, nagising ang mga taga St. Petersburg sa apoy, usok at drone attack mula Ukraine. Inasahan ni Putin na hindi mapag-usapan ng digmaang sinimulan niya. Ngayon, mahigit 20,000 dumalo na, ang tanging paksa ay ang digmaang iyon. Ang mga ulap ng usok sa buong St. Petersburg ay nagsisilbing napapanahong paalala na patuloy pa rin ang digmaan ni Putin kahit sinusubukan niyang makisama sa mga pandaigdigang elitista. Napahiya ang presidente ng Rusya na walang nagawa kundi panoorin habang unti-unting nasisira ang kanyang bansa dahil sa mga aksyon ng Ukraine. Walang awang inatake ng Ukraine gamit ang drone ng St. Petersburg noong madaling araw ng Hunyo 3. Sabi ng Kyiv Post, target ang JSC Petersburg Oil Terminal, isa sa pinakamalaking pasilidad ng lanis sa hilagang kanlurang Rusya. Kinumpirma ng pagsusuri ng Astra sa mga video ng saksi at ulat na dito nangyari ang kahihiyan ni Putin at hindi makakapili ang Ukraine ng mas angkop na target sa araw na dapat ipakita ng Rusya ang lakas ng ekonomiya at makipagkasundo sa negosyo. Ang nasusunog na terminal ay 17 kilometro lang mula sa Expo Forum Convention Center, venue ng SBF 2026. Ganoon kasi nasadya ang lahat ng ginagawa ng Ukraine. Ibig sabihin, makikita ng lahat ng dadalawang usok mula sa JSC Petersburg Oil Terminal. Hindi magagawang sabihin ni Putin na normal lang ang lahat ng ito. Nakikikita ng kinukumbinsi niya ang epekto ng pananakop ni Putin sa Russia. Sa ekonomiya, mahalaga rin sa Russia ang nasusunog na daungan. Ayon sa Kyiv Independent, may kapasidad itong 12.5 milyong tonelada kada taon. Kaya kabilang ito sa pinakamalalaking imbakan at terminal ng pag-export ng gasolina ng Russia. Ang mga produktong petrolyo ay dinadala sa tren, ilog at kalsada patungo sa iba't ibang bansa, nakakatawanin sa SPEF 2026. May ilang delegado sa SPEF. 2026 na gustong makipagkasundo ng langis kay Putin,
Ngunit mapapaisip silang muli. Hindi mo mapagkakatiwalaan ng Russia na tuparin ang mga pangako nito sa langis kapag ang imahe ng nasusunog na daungan ay nakatatak na sa iyong isipan. Diretso nang pumasok ang Russia sa damage control mode. Si Alexander Drozdenko, gobernador ng Leningrad Oblast at pinagkakatiwalaan ni Putin sa naratibo ng kanyang bayan, ay sinusubukang gawing kwento ng tagumpay ng Russia ang kahihiyan ni Putin. Ipinagmamalaki niyang ang air defenses ng Petersburg ang sumalag sa atake ng Ukraine, na una niyang sinabing 3 drone lang. Pero kalaunan ay ginawa niyang 30. Parang may di makapagkwento ng maayos. Posible kayang tumaas ang bilang dahil kailangan ni Drozdenko magpaliwanag sa dami ng apoy at usok sa St. Petersburg. Siyempre, hindi na bago sa atin ang mga pahayag ng Russia na naharang nila lahat ng drone na pinapadala ng Ukraine sa kanilang teritoryo. At least, matalino si Drozdenko dahil hindi siya nagbigay ng pahayag tungkol sa mga debris ng drone na aksidenteng tumama sa mismong mga target na gustong tamaan ng Ukraine. Kahit ginawa niya yon, makakatulong pa rin sana. Sa kabila ng sinabi niyang pagharang, hindi niya maitago ang katotohanang nakita ng mga dumalo sa SBF. 2026. Dahil kumakalat na ang katotohanan yon sa lahat ng Russian social media. Nagbahagi ang Toronto TV Telegram channel ng maikling compilation ng pinsalang idinulot ng Ukraine kay Putin. Sunod-sunod na video ang nagpapakita ng mga nangyari pagkatapos ng insidente. Isang video ang nagpapakita ng 3 usok mula sa JSC Petersburg Oil Terminal, tanda ng direktang tama ng ilang Ukrainian drone. Ang isa pa ay nagpapakita ng napakalaking sunog na nagngangalit sa terminal, naglalabas ng makapal na usok sa paligid. Maririnig ang Russian air defenses na nagpapaputok sa likod ng video. Pero kahit matapos na, naririnig pa rin ang ugong ng Ukrainian drone. Sa isa pang video, makikita mula ibang anggulo ang laki ng pag-atake ng Ukraine sa bayan ni Putin. Talagang hindi mapapansin, parang monumento sa tindi. Nagbibigay din ang Telegram channel ng isa pang kawili-wiling impormasyon. Noong Hunyo 3, 6:00 ng umaga, sinabi ng mga lokal na otoridad ng Leningrad na may 50 drone na umatake. Walang nakakakuha ng tamang bilang sa Russia. Ang presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky ay hindi nahihiyang maghagis pa ng ilang dagdag na itlog para samahan ang mga itlog na tumutulo na sa mukha ni Putin. Habang nililihis ng mga tauhan ng presidente ng Russia ang istorya, kinumpirma na ni Zelensky sa Telegram na Ukraine ang nasa likod ng pag-atake at matagumpay ito gaya ng nasa video. Maganda ang mga resulta ng long-range na parusa mula sa mga sundalo ng SBU, SBS, SSO, GUR at State Border Guard Service. Ayon kay Zelensky, tinamang ngayong gabi ang mahahalagang pasilidad sa Russia, kabilang ang St. Petersburg Oil Terminal. Ayon kay Zelensky, mula hangganan ng Ukraine hanggang industriya ng langis ng Russia na ginagamit sa digmaan ay humigit kumulang 1,100 kilometro. Binudburan ng asin ang sugat ni Putin. Ang 1,100 kilometro na yon ay kasing layunin ng mga ginawa ng Ukraine sa St. Petersburg. Para kay Putin at sa mga dumadalo sa economic conference. Abot at malakas ang mga drone ng Ukraine. Wala nang ligtas na lugar sa Russia. Hindi rin ligtas ang mga pangunahing lungsod na pinili ni Putin para sa libu-libong tao. Pero marahil ang pinakamalaking palatandaan na may matinding nangyaring mala sa SBF. 2026 na parang hindi pa sapat, ang naglalagablab na apoy at kapansin-pansing usok ay ang mga nangyayari sa Polkovo Airport ng St. Petersburg. Napilitan ng Russia na i-activate ang KOVA security plan sa paliparan na tatanggap dapat ng mga dadalo ng SBF. 2026. Maraming biyahe ang naantala. Mahigit 10 flight ang delay o kanselado. Ang mga maagang dumating sa paliparan ay nakakita ng kaguluhan at alam nilang kung tataas pang pag-atake ng Ukraine, maaring humabang pananatili nila sa St. Petersburg. Mulay, ito ang mensahe at realidad ng digmaang Russia. Ang tunay na usok sa likod ng mga panlilinlang ni Putin at mga kasabwat niya. Huwag magkamali, nais ng Ukraine ipaalam sa mga dadalo ng SBF. 2026 na marami pang mangyayari. Ibinunyag ng Kyiv Independent na naglabas ng pahayag ang SBU ng Ukraine matapos ang pag-atake. At may malaking papel sila rito. Dahil dito, matatag na hinaharap ang nakikita sa patuloy na sunog sa oil refinery, depot, at terminal na pinagkakakitaan ng Kremlin ng petrodollars para sa kanilang agresyon, ayon sa SBU, bago magbigay ng babala. Habang pinipili ng Russiang digmaan, mas madalas masunog ang mga pasilidad na sumusuporta rito. Nasusunog na yon ang JSC Petersburg Oil Terminal at may paparating pang mga drone sa lalong madaling panahon para panatilihin itong naglalagablab.
Ang nangyari sa St. Petersburg ay pagpapahiya kay Putin. Malinaw ito. Pero may mas malalim na ibig sabihin nito. Sinugod ng Ukraine ang bayan ni Putin para maghigante. May ginawa ang Russia na sobrang kasamaan, kaya kailangan talagang gumanti. Mahigit 20,000 na ang nakakita ng ganti. Pero bago ipaliwanag bakit kailangan ng Ukraine ng paghihigante, paalala na pinapanood mo ang The Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel, na yun na ang tamang panahon para pindutin ang button. Ang pag-atake ng Ukraine noong Hunyo 3 ay pinakabagong dagdag sa sunod-sunod na kahihiyan na tinanggap ng Pangulo ng Russia nitong Mayo. Nagsimula ang buwan sa Dower Victory Day. 2026 parade na ginanap sa ilalim ng banta ng drone strikes na natpilit sa inaasahan sanang pagpapakita ng lakas ng Russia na maging isang malungkot na okasyon kung saan wala ni isa sa mga kagamitan na karaniwang tampok ng araw ang naiparada ng Russia. Habang lumilipas ang buwan, ang mga pag-atake ng Ukraine sa langis ng Russia ay nagdulot ng kakulangan ng gasolina sa Crimea, kung saan nililimitahan ang mga residente sa mga gasolinahan dahil nasusunog ang mga refinery. Kahit bago pa ang Hunyo 3, mahihirapan na si Putin na itaas ang kanyang ulo habang sinusubukang makipagkaibigan sa mga internasyonal na negosyante, habang kanyang mga kababayan ay nagrereklamo tungkol sa mga drone na lumilipad sa itaas. Ang kahihiyan ay unang layunin ng Ukraine noong Hunyo 3. Ang ikalawa, paghihigante. Para maintindihan kung bakit, kailangan nating tingnan kung anong ginawa ng Russia noong Hunyo 2. Pinili ng Russia ang araw na yon para maglunsad ng malawakang pag-atake gamit ang missile at drone sa Ukraine. Iniulat ng Al Jazeera na ang huling bilang ng mga projectile ay 656 na drone at 73 na missile na sabay-sabay na tumarget sa Kyiv, pati na rin sa mga lungsod ng Dnipro, Kharkiv, Poltava at Zaporizhia. Ginawa ng Ukraine ang lahat para pigilan ang pag-atake. Mahusay gumana ang depensa sa impapawid. Napabagsak ang 600 at 2 drone at 40 missile ng Russia. Gayunpaman, sinusubukan ng Russia na magdulot ng pinakamaraming pinsala hanggat maaari sa pag-ataking ito. Ayon sa Atlantic Council, mahigit 30 ballistic missile mula sa 70. 3 ang inilunsad noong Hunyo 2, isa sa pinakamalalaking ballistic attack ng Russia laban sa Ukraine mula ng salakayin ni Putin. Pinsalang nais makamit ng Russia at pinsala rin ang nakuha ng Russia. Hindi iniutos ni Putin na targetin ang infrastruktura, kundi mga sibilyan ng Ukraine. Ayon sa Al Jazeera, hindi bababa sa 22 katao ang napatay at 12 ng iba pa ang nasugatan dahil sa karumal-dumal na pag-atake ng Russia. Sinasabi naman ng Atlantic Council na mahigit 100 ang bilang ng mga biktima. Ayon dito, ang pag-atake ng Russia noong Hunyo 2 ay patunay ng paglala ng kampanya nito laban sa mga sibilyan ng Ukraine, na nagresulta na sa 15,800 at 50 na pagkamatay at 44,800 at 9 na sugatan hanggang sa katapusan ng Abril ayon sa tanggapan ng mataas na komisyonan ng United Nations para sa karapatang pantao. Katulad ng SBF, isa rin itong paraan ng Russia para ipakita ang kanilang kapangyarihan. Habang ipinapakita ng forum na ginulo ng Ukraine sa tugon nito ang lakas na ekonomiya ng Russia, layunin ng pag-atake noong Hunyo 2 na takutin ang Ukraine at ipakitang kaya ng Russia tamaan ang mga lungsod nila gamit ang ballistic missiles at pumatay ng sibilyan. Pero gaya ng madalas sa Russia, hindi tugma ang gusto at nangyayari. Gusto ni Putin magmuhang makapangyarihan. Pero Hunyo 2 ay patunay na desperado na siya. Unti-unti nang nabubuwag ang panlupang pananakop ng Russia kahit tumatanggap si Putin ng maraming dayuhang dignitaryo sa St. Petersburg. Sa kabila ng opensiba ng Russia ngayong tagsibol at tag-init na layong pabagsakin ng Ukraine, halos walang naging pag-usad sa labanan sa unang 5 buwan ng 2026 at umaabot sa 35,000 kada buwan ang nawalang tauhan ni Putin. Pinapapina ng mga kabiguang ito ang pagsisikap ng rehimen ni Putin na ipakitang tiyak ang tagumpay ng Russia sa Ukraine. Sa halip, tila lumalala ang kalagayan sa loob ng Russia ngayon, kung saan parami ang mga tao na kinukwestiyon kung makatuwiran ng pananako at nagdududa kung kaya pa bang makamit ni Putin ang kanyang pinakamalalaking layunin sa Ukraine ayon sa ulat ng Atlantic Council. Inaasahang magbabalik sa tuktok ang Russia sa Hunyo 2 upang ipakita bago ang SBF. 2026 na nananatili itong makapangyarihan ayon kay Putin. Sa halip, ang tanging nagawa ni Putin ay bigyan ng mas maraming dahilan ang Ukraine para atakihin ang kanyang sariling bayan. Bawat sibilyang pinapatay ng missile at drone ng Russia ay lalo pang natutulak sa Ukraine na pasakitan si Putin. Ang kahihiyan ng Russia sa kabiguang pigilan, ang pag-atake sa mahalagang infrastruktura ng isa sa pinakamahalagang lungsod nito ay sapat na. Ayon kay John Foreman,
dating UK Defense Attaché sa Moscow at Kiev, sa Kiev Independent, imbes na magpakita ng tagumpay at lakas, kabaligtaran ng totoo, at hindi ito makakaapekto sa mga dadalo. Mas mahalaga siguro ang resulta kaysa sa mensahe para sa mga dadalo ng SBF. 2026. Mas maraming langis ng Russia ang nasusunog sa export terminal. Ibig sabihin, mas kaunting langis ang nabebenta, kaya mas mababa ang kita na mabubuwisan ng Kremlin. Layunin nitong pahinain ang Russia sa harapan. Kasama sa plano ang pagputol ng ekonomikong lifeline ng St. Petersburg at nagtugma ang timing kaya napagbigyan ng Ukraine na gumanti at mapahiya si Putin na napilitang tanggapin ito. Ngayon, yung mga sumusubaybay kung paano ginagawa ng Ukraine ang long-range attack sa Russia ay maaring magtanong, paano naman yung ibang pag-atake? Kung pumasok sa isip mo ang tanong na yan, matalino ka talaga. Kahit kahang-hangang pagsabog ng oil terminal sa St. Petersburg, napatunayan ng Ukraine na hindi lang ito tumutok sa isang target kapag nagpapadala ng long-range na drone sa Russia. Ang JSC Petersburg Oil Terminal ay isa lang sa ilang mga lugar na tinamaan noong ika-2 ng Hunyo at tumuloy hanggang ika-3 ng Hunyo. Ayon sa Pravda, umabot ang mga drone ng Ukraine sa Tambov Oblast, Russia, mga 600 kilometro mula sa frontline. Doon, direktang tinamaan ng mga drone ang isang planta ng paggawa sa bayan ng Michurinsk na sinasabing responsabale sa paggawa ng mga kagamitan na ginagamit sa mga eroplano at missile control systems ng Russia. Ang planta ay gumagawa ng MP 75 sensors para sa KH-100 at isa a cruise missiles ng Russia at mga gyro motors para sa sensors ng KH-50 missile. Muling nakitang layunin. Gumamit ang Russia ng missile at eroplano para pumatay ng sibilyan noong Hunyo 2. Ang tugon ng Ukraine ay wasakin ang isa sa mga planta na responsabale sa paggawa ng mga kagamitan na kailangan ng ganitong uri ng mga sandata para maisagawa ang mga ganitong pag-atake. Ayon sa Pravda, sinabi ng mga autoridad ng Russia na nababagsak ng kanilang air defenses ang mahigit 20 Ukrainian drone sa rehiyon ng Moscow mula gabi ng Hunyo 2. Isa pang mensahe kay Putin. Bagamat karamihan ng pinsala ay sa bayan ng Russian President, ipinapakita ng Ukraine na kaya nilang gamitin ang mga drone para maabot ang sentro ng kapangyarihan ni Putin. Nasasunog ngayon ang pinakamahalagang lungsod ng Russia. Habang sinusubukan ni Putin magtalumpate, alam niyang bigo ang Russian Davos. Nakita ang apoy at usok. Alam ng mga dumadalo sa komperensya na ang pagpapakitang lakas ni Putin ay kasinungalingan. Tinamaan lang ang isang lungsod na mahigit 1,000 kilometro mula Ukraine. Ibig sabihin, alam na ng mundo na wala nang ligtas sa Russia. Sa totoo lang, hindi na bago kay Putin ang mga bulang apoy sa mahalagang lungsod ng Russia. Ang nangyari sa St. Petersburg ay isang halimbawa ng lumalakas na malayo ang kampanya ng Ukraine laban sa Russia noong 2026. Ilang linggo lang ang nakalipas, gumawa rin ng katulad ng Ukraine. Matapos ang malupit na pag-atake sa Kiev na nag-iwan ng 24 na patay, gumanti ang Ukraine sa Moscow. Winasak ang Russian oil refinery at ipinakita ang lakas ng kanilang mga drone. Tinamaan ang mga pangunahing pasilidad militar sa iba't ibang rehiyon. Ang kampanya na dati nang nakamamatay ay naging mas mapaminsala pa. Malalaman mo ang lahat ng detalye kung papanoodin mo ang aming video. At kung nagustuhan mong video na ito, siguraduhin mong mag-subscribe para hindi mo mamiss ang alinman sa aming mga ulat tungkol sa malalalim na pag-atake ng Ukraine sa Russia. At salamat sa panonood.